Masigabong palakpakan ang pumuno sa loob ng gym ng Barangay Malaya. Ramdam ko ang init ng mga ilaw na nakatutok sa akin ng amoy ng mga sariwang bulaklak sa entablado at ang bigat ng medalyang isinasabit ni Dario sa aking leeg. Ang aking asawa, ang ating kagalang-galang na vice-alkalde, ay nakangiti sa akin ng buong tamis. Sa harap ng buong bayan, nais kong parangalan ang liwanag ng aking buhay. Pahayag ni Dario sa mikropono. Ang boses niya ay malakas at puno ng pekeng katapatan. Si Amelita Sarmiento ang gurong nagbigay ng kaluluwa sa ating bayan. Dahil sa kanya at sa kabutihan ng pamilya Sarmiento, nagkaroon ang ating mga anak ng paaralang matatawag na tahanan. Ngunit habang hinahawakan niya ang aking balikat para sa litrato, isang kakaibang tunog ang dumaig sa palakpakan ng mga tao. Isang malalim at nakakangilong dagundong mula sa labas. Grrr! Blag! Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Kilala ko ang tunog na iyon. Iyon ang lagutok ng bakal na bumabangga sa semento. Iyon ang tunog ng pagguho ng pintuang bakal na ako mismo ang nagpintura noong nakaraang bakasyon. Ang pintuan ng mababang paaralan na itinayo sa lupang ipinamana ng aking ama. Lumingon ako sa bintana ng gym at nanlaki ang aking mga mata. Sa malayo, nakikita ko ang makapal na usok ng isang bulldozer. At ang tinatamaan nito, ang pader ng silid-aralan ng mga baitang uno. Dario, ano yun? Bulong ko pilit na pinapanatili ang ngiti dahil sa dami ng mga kamera. Bakit may bulldozer sa paaralan? Hindi sumagot si Dario. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa aking braso. Huwag kang gumawa ng eksena, Amelita. Mumiti ka lang. Para sa bayan ito. Binalot ako ng malamig na kaba. Tumingin ako sa unahan sa unang hanay ng mga upuan kung saan nakaupo ang aking bunsong kapatid na si Celso. Nakayuko siya hindi makatingin ng diretso sa akin. Sa tabi niya ay isang asul na folder na may nakasulat na Sarmiento Eco Resort Project. Eco Resort. Sa lupang dapat ay para sa mga bata. Dario, bitawan mo ako! Sabi ko, mas matigas na ang boses ko ngayon. Ngunit lalong dumiin ang kanyang mga daliri sa aking balat. Huwag kang mading makasarili, Amelita. Muling bulong ni Dario, ang boses na dati ay puno ng paglalambing ay tila naging lason na yon. Ang paaralang yan ay luma na. Ang resort na itatayo rito ang magbibigay ng trabaho sa lahat. Huwag mo ipahiya ang sarili mo sa harap ng mga butante ko. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundong binuo ko sa loob ng 20 taon. Ang medalyang ginto sa aking leeg ay hindi na parangal, kundi isang kadena. Isang premyo para sa aking pananahimik. Ang asawang akala ko ay katuwang ko sa pagtupad ng pangarap ng aking ama, ay siya palang unti-unting naghuhukay ng libingan para sa pangarap na iyon. Ang lupaing yon ay hindi sa'yo, Dario. Nanginginig ang boses ko sa galit. Ipinahiram yun ni Papa para sa paaralan, hindi para ibenta mo. Wala kang alam sa negosyo, asawa ko. Nakangising sagot niya habang kumakaway pa rin sa mga tao. At wala ka na ring magagawa. Pirma mo ang nasa dokumento. Pirma ko. Kailan ako pumirma? Bigla kong naalala ang mga gabing pagod ako mula sa pagtuturo at dinadalhan niya ako ng mga routine papers mula sa munisipyo na kailangan ko raw pirmahan bilang asawa ng opisyal. Pinagkatiwalaan ko siya. Ibinigay ko ang aking buhay, ang aking pangalan at ang aking dangal sa lalaking ito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Buong lakas kong iwinaksi ang kanyang kamay. Ang mikropono sa stand ay natumba at lumika ng isang nakakabinging ugong sa buong gym. Tumahimik ang lahat. Ang mga opisyal, ang mga guro at ang mga magulang na naroon ay natigilan. Kinuha ko ang medalya sa aking leeg at padaskol itong inilapag sa podium. Amelita, saan ka pupunta? Sigaw ni Dario pero hindi na siya nakangiti.
Ang mukha niya ay namula sa galit at hiya. Hindi ko siya sinagot. Tumakbo ako palabas ng gym, suot ang aking bestidong pang-seremonya at sapatos na may takong. Takbo na tila hinahabon ng demonyo. Paglabas ko, sinalubong ako ng maalikabok na hangin ng Bicol at ang nakakangilong tunog ng pagbagsak ng isa pang pader. "Hinto, itigil niyo yan!" Sigaw ko habang papalapit sa gate ng paaralan. Ang operator ng bulldozer ay napatigil nang makita akong humaharang sa harap ng malaking makina. Patakbong lumapit sa akin si Jojo, ang foreman ng construction na dati ring estudyante ko. "Mang Amelita, pasensya na po," sabi ni Jojo na kayuko at hindi makatingin sa akin. "Utos po ito ni Vice Mayor. Trabaho lang po, ma'am." "Trabaho, Jojo. Dito ka natutong magbasa at magsulat sa silid na yan? Kaunang ng arap na maging engineer." Turo ko sa gumuhong pader. "Ngayon, ikaw mismo ang wawasak sa pangarap ng mga batang susunod sa iyo." "Pero ma'am, sabi po ni Vice Mayor binili na po ang lupang ito. Private property na po ito ngayon," sagot ni Jojo. Sa likuran ko, narinig ko ang yabag ng maraming tao. Ang mga dumalo sa seremonya ay nagsilabasa na rin. Nakita ko ang aking kapatid na si Celso na tumatakbo palapit, kasunod si Dario na may kasamang 2 pulis munisipyo. "Amelita, sapat na ang kahihiyang ginawa mo," sigaw ni Dario. "Umuwi ka na sa bahay at doon tayo mag-usap." "Hindi ako aalis dito hanggat hindi nyo itinigil ito," sagot ko. Itinaas ko ang aking kamay para pigilan ang sinumang lalapit. Ang lupang ito ay donasyon ni Kapitan Sarmiento para sa mga bata ng Malaya. Walang sinuman ang may karapatang kumuha nito. Lumapit si Celso sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Ate, parang awa mo na. Huwag mo nang palakihin ito. Kailangan natin ang proyektong ito. Utang na loob, ate." "Utang na loob kanino, Celso, sa asawa ko na. Niloloko tayo. O sa sugal na pilit mong binabayaran gamit ang lupang hindi sa iyo?" Tanong ko sa kanya na ikinagulat ng mga taong nakikinig. Napatingin si Dario sa paligid, nakita niyang marami na naglalabas ng cellphone para kumuha ng video. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Lumapit siya sa akin at bumulong sa aking tainga. Sapat lang para ako lang ang makarinig. "Kung hindi ka aalis dito, Amelita, hindi lang ang paaralang ito ang mawawala sa iyo. Sisiguraduhin kong pati ang lisensya mo sa pagtuturo ay mabubura. Magiging pulubi ka sa sarili mong bayan." Sino ang paniniwalaan nila, ang isang simpleng guro o ang bise-alkalde? Tumingin ako sa kanya, sa lalaking minahal ko sa loob ng 2 dekada. Ngayon ko lang napansin kung gaano kalamig ang kanyang mga mata. Wala doon ang asawang naging sandigan ko noon mamatay ang aking mga magulang. Ang naroon ay isang estrangero na handang pumatay para sa kapangyarihan. Tumingala ako at nakita ang mga bata na nakadungaw sa bakod ng katabing bahay. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang lakas. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa aming kasal. "Subukan mo, Dario," sagot ko ng buong tatag. "Subukan mong sirain ako. Pero tandaan mo ito. Ang bawat batong ibinabagsak mo rito ay ibinabagsak mo rin sa sarili mong pangalan. Hindi ako aalis dito." Magsasalita pa sana si Dario nang biglang may humaharurot na sasakyan na huminto sa harap namin. Isang itim na SUV. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at itim na antipara. Si Pilar ang mayamang negosyanteng katuwang ni Dario sa proyekto. May hawak siyang isang dokumento at nakatingin siya sa akin nang may mapang uyam ng ngiti. "Ma'am Amelita, tama ng drama," sabi ni Pilar habang iwinawagayway ang papel. "Gusto mo bang makita ang katotohanan heto, ang original deed of sale? Hindi ito donasyon. Ibinenta ito ng tatay mo bago siya mamatay.
Nanlamig ang buong katawan ko. Ibinenta ni Papa Impossible? Alam ko kung gaano kahalaga kay Papa ang paaralang ito. Kinuha ko ang papel mula kay Pilar. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Habang binabasa ko ang bawat salita, tila may kutsilyong sumasaksak sa aking puso. Naroon ang pirma ni Papa. Ngunit ang petsa ay noong Agosto ng nakaraang taon. Ang petsang iyon ang linggong nasa ospital si Papa. Hindi na siya makapagsalita at halos hindi na makagalaw dahil sa stroke. Paano niya mapipirmahan ito? Tumingin ako kay Dario at doon ko nakita ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Sa likod niya, nakita ko si Celso na umiiyak na at tumalikod. Sa gitna ng alikabok ng ingay ng bulldozer at ng mapanuring mata ng buong barangay, naramdaman ko ang pagguho ng huling bahagi ng aking tiwala. Hindi lang ang asawa ko ang nagkanulo sa akin. Pati ang sarili kong kapatid ay kasabwat sa pagpatay sa huling hiling ng aming ama. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinipigilan ang luha na pumatak. Hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi ngayon. Peke ang pirma na ito. Bulong ko, pero sapat na para marinig ni Dario. Patamayan mo. Hamon niya nang may mapang-alipustang ngiti. Jojo, ituloy ang trabaho. Gibain ang gusaling yan. Habang muling umuungal ang makina ng bulldozer, tumayo ako ng tuwid sa harap ng bakal na braso nito. Hindi ako gumalaw. Hindi ako kumurap. Dahil sa sandaling ito, hindi na lang ako isang asawang nasaktan. Ako ay isang guro na may huling aralin pang ituturo sa bayang ito. At ang araling iyon ay nagsisimula sa isang salita katotohanan. Ang bawat hamba ng pintuan, ang bawat piraso ng simento na bumabagsak sa lupa, ay tila tumatama sa aking sariling katawan. Habang hinihila ako palayo ng 2 pulis sa utos ni Dario, naririnig ko ang tawanan ng ilang tao sa paligid at ang bulong-bulungan ng aking mga kapitbahay. Ma'am Amelita, tama na po. Huwag na nating pahirapan ang sarili natin. Sabi ni Officer Reyes, ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Alam kong dati ko rin siyang estudyante at nakikita ko sa kanyang mga mata ang hiya na kailangan niyang gawin ito sa akin. Bitawan niyo ako. Ang paaral lang yan ang huling alaala ni Papa. Sigaw ko. Pero mas malakas ang ugong ng bulldozer. Sa isang iglap, ang bubong ng unang silid-aralan ay gumuho. Lumilikha ng makapal na alikabok na tumakip sa sikat ng araw. Isinakay ako ni Dario sa loob ng kanyang itim na sasakyan. Pagkasara ng pinto, biglang magbago ang paligid. Nawala ang ingay ng mga tao at ang tunog ng pagkawasak. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang malamig na buga ng aircon at ang mabigat na paghinga ng asawa ko sa tabi ko. Bakit, Dario? Bakit kailangan humantong sa ganito? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na dahil sa pagod at sakit. Hindi siya tumingin sa akin. Pinaandar niya ang sasakyan at mabilis na nilayasan ang nagkakagulong barangay. Ginagawa ko ito para sa atin, Amelita. Para sa kinabukasan natin. Isipin mo, kapag naitayo ang resort na yun, hindi mo na kailangang mapagod sa pagtuturo. Magkakaroon tayo ng buhay na hindi natin kailanman pinangarap. Pangarap-pangarap mo lang yon, Dario. Hindi ko kailangan ng pera kung galing ito sa pagnanakaw sa mga bata. Huminto ang sasakyan sa harap ng aming bahay, isang malaking bahay na itinayo rin sa lupang pag-aari ng aking pamilya. Lumingon sa akin si Dario, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Makinig ka sa akin, Amelita. Masyado kang nagpapadala sa emosyon mo. Ang tatay mo, bago siya mamatay, ay na-realize na mas kailangan ng pamilya natin ang pera kaysa sa isang paaralang unti-unti nang nabubulok. Pinirmahan niya ang dokumentong yon dahil gusto niyang maging maayos ang buhay mo sa piling ko. Huwag mo siyang bastusin sa pamamagitan ng paggawa ng gulo. Sinungaling, sigaw ko. Alam kong hinding-hindi gagawin yun ni Papa.
May sakit siya, Dario. Hindi siya makapagsalita. Paano siya makikipag-usap sa'yo tungkol sa pagbebenta ng lupa? Iyan ang problema sa iyo, Amelita. Masyado kang nagmamarunong, sabi niya habang lumalabas ng sasakyan. Pumasok ka sa loob. Magpahinga ka. Huwag mong pilitin ang sarili mong mag-isip ng mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Iiwan ko muna si Celso rito para bantayan ka. Huwag kang magkakamaling lumabas o tumawag sa kahit kanino. Pumasok ako sa loob ng aming bahay na tila isang bilanggo. Sa sala naratnan ko ang aking kapatid na si Celso. Nakaupo siya sa sopa, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, pero nazoon pa rin ang pagmamatigas. Celso, paano mo nagawa ito? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Magkapatid tayo. Alam mo kung gaano kahalaga kay Papa ang paaralang yon? Ate, kailangan ko ng pera. Garalgal ang boses ni Celso. Baon ako sa utang sa kasino. Alam mo ba kung anong mangyayari sa akin kapag hindi ako nakabayad? Papatayin nila ako. Ate, si Kuya Dario lang ang tumulong sa akin. Sabi niya, kung pipirmahan ko ang mga papeles bilang saksi, babayaran niya ang lahat ng utang ko at bibigyan pa niya ako ng pwesto sa resort. Kaya ibinenta mo ang dangal ng pamilya natin. Ibinenta mo ang alaala ni Papa. Patay na si Papa, ate. Hindi na niya kailangan ang lupang yon. Pero ako, buhay pa ako. Gusto ko pang mabuhay. Tumayo si Celso at nagsimulang maglakad-lakad ng balisa. Saka legal naman ang lahat. May mga pirma, may mga selyo ng notaryo. Wala ka nang magagawa. Napaupo ako sa sahig sa tabi ng altar, kung saan naroon ang larawan ng aking mga magulang. Tumingin ako sa mukha ni Papa. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa akin ng may lungkot. Naalala ko ang mga huling araw niya sa ospital. Ang mga kamay niyang nanginginig na pilit humahawak sa akin ang kanyang mga labi na pilit bumubuo ng salita, pero tanging hangin lang ang lumalabas. Isang mestisang ahas. Iyon ang tawag ni Papa kay Dario nung bago pa lang kaming magkasintahan. Sabi ni Papa, ang taong sobrang tamis magsalita ay may itinatagong lason sa ilalim ng dila. Hindi ako naniwala noon. Akala ko, sadyang mahigpit lang si Papa dahil ako ang paborito niyang anak. Pero ngayon, ramdam na ramdam ko na ang lason ni Dario na dumadaloy sa aking buhay. Pumasok ako sa aking silid at ikinandado ang pinto. Hindi ako pwedeng maupo lang dito at umiyak. Kung totoo ang sinasabi nila, dapat may katibayan ako. Nagsimula akong maghalungkat sa aking mga lumang cabinet. Hinanap ko ang mga dokumento ni Papa, ang kanyang mga resibo sa ospital, ang mga lumang kasulatan kahit anong pwedeng maging basehan ng kanyang totoong pirma. Halos 3 oras akong naghanap. Pawis na pawis ako at nanginginig ang mga kamay. Sa ilalim ng isang lumang kahon ng mga sapatos, nakita ko ang isang itim na folder. Iyon ang file ng mga medical records ni Papa noong huling buwan niya sa mundo. Binuklat ko ang bawat pahina. Ang mga resulta ng lab, ang mga gamot na kailangang bilhin, at ang mga notes ng doktor. At doon sa gitna ng mga papel, nahanap ko ang hinahanap ko. Isang sertipikasyon mula sa kanyang neurologist na may petsang Agosto 10 hanggang Agosto 20 ng nakaraang taon. Binasa ko ang nakasulat sa sertipiko. Patient is in a state of deep coma due to severe hemorrhagic stroke. Total loss of motor functions and cognitive response. Ang pasyente ay nasa malalim na koma dahil sa malalang stroke. Nawala ang lahat ng kakayahan sa pagkilos at pag-iisip. Mabilis kong kinuha ang photocopy ng deed of sale na ibinigay sa akin ni Pilar kanina sa paaralan. Tiningnan ko ang petsa ng pagkakapirma sa ibabang bahagi ng dokumento. Agosto 15, nanlaki ang aking mga mata. Ang petsa ng pirma ni Papa sa dokumento ay Agosto 15, ang mismong araw na ayon sa doktor ay nasa malalim na koma si Papa at hindi man lang magawang idilat ang kanyang mga mata
lalo na ang humawak ng panulat at pumirma sa isang komplikadong dokumento ng bilihan ng lupa. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Heto na. Heto ang ebidensya na niloko nila ako. Heto ang ebidensya na ang aking asawa at ang aking kapatid ay nagsabwatan para nakawin ang huling yaman ng aming pamilya, habang ang aking ama ay nag-aagaw buhay. Traidor kayo! Bulong ko habang yakap-yakap ang medical record. Lapastangan kayo! Narinig ko ang yabag ng mga paa sa labas ng aking silid. Ang boses ni Dario na nakikipag-usap sa telepono. O Pilar, maayos na ang lahat. Natahimik na si Amelita. Ituloy niyo lang ang pag-level sa lupa. Sisiguraduhin kong wala nang haharang sa atin. Napahigpit ang hawak ko sa papel. Alam kong delikado ang ginagawa ko. Alam kong makapangyarihan si Dario at kaya niyang gawin ang lahat para itago ang katotohanan ito. Pero sa sandaling ito, habang naririnig ko ang kanyang masayang boses, habang ipinagdiriwang ang kanyang pandaraya, napalitan ng isang malamig na determinasyon ang aking takot. Hindi ako pwedeng manatili rito. Kailangan kong ilabas ang dokumentong ito. Kailangan kong ipakita sa buong bayan kung anong klaseng tao ang namumuno sa kanila. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana ng aking silid. Sa labas, madilim na ang paligid, pero abot-tanaw ko pa rin ang mga ilaw mula sa paaralan na ngayon ay tila isang malaking libingan na lamang. Hindi pa tapos ang laban, Dario, sabi ko sa aking sarili. Ang huling aralin ko para sa iyo ay ang aralin ng pananagutan. Pero bago pa man ako makakilos, narinig ko ang pag-ikot ng susi sa pinto ng aking silid. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Dario, may hawak na baso ng tubig at isang tableta. Ang kanyang ngiti ay tila isang maskara na dahan-dahang natatanggal. Amelita, oras na para uminom ng gamot mo. Masyado kang napagod na yon. Kailangan mong matulog ng mahimbing, ng napakahimbing. Tumingin ako sa tableta at pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Sa sandaling yon, alam ko na hindi lang ang paaralan ang balak niyang alisin sa akin. Balak din niyang alisin ang tanging boses na pwedeng sumira sa kanyang mga plano. Tinitigan ko ang tabletang nasa palad ni Dario. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aming silid, ang puting gamot ay tila isang maliit na buto ng kamatayan. Alam kong hindi ito basta gamot sa pagod. Ito ay pampatulog, isang paraan para patahimikin ako habang winawasak nila ang lahat ng pinahalagahan ko. Inumin mo na ito, Amelita? Malambing ang boses ni Dario. Pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas at mapagbantay. Gusto ko lang na makapagpahinga ka. Masyado kang naging bayolente kanina sa paaralan. Baka kung ano pa ang magawa mo sa sarili mo. Pilit kong pinakalma ang aking paghinga. Itinago ko ang medical record sa ilalim ng aking unan bago pa siya tuluyang makalapit. Salamat, Dario. Pero kaya ko namang makatulog ng kusa. Iwan mo nga lang dyan, iinumin ko mamaya pagkatapos ko maghilamos. Ngayon na mahal, gusto kong makitang iniinom mo ito. Giit niya lalong lumapit sa akin. Ramdam ko ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng sigarilyo, ang amoy ng kapangyarihan at kasinungalingan. Wala ako magagawa. Kinuha ko ang tableta at ang baso ng tubig. Isinubo ko ang gamot, pero mabilis ko itong itinago sa ilalim ng aking dila. Uminom ako ng tubig at lumunok ng malalim. Pilit na ipinapakita sa kanya na wala na ito. Ayan, mabuting asawa, sabi niya habang hinahaplos ang aking buhok. Isang haplos na nagpadulas ng kilabot sa aking likuran. Matulog ka na. Bukas pagising mo, tapos na ang gulo. Maayos na ang lahat. Lumabas siya ng silid at narinig ko ang pag-lock ng pinto mula sa labas. Ikinulong niya ako. Mabilis kong iniluwa ang tableta sa aking palad at itinapon ito sa loob ng isang florera. Hindi ako pwedeng mawalan ng malay. Hindi ngayon. Muli kong kinuha ang medical record sa ilalim ng unan.
Ang bawat salitang nakasulat sa Ingles ay tila sumisigaw sa akin. Deep coma. Total loss of motor functions. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Noong Agosto 15, habang ako ay umiiyak sa tabi ng kama ni Papa, habang pinupunasan ko ang kanyang tuyong labi at ipinapanalangin na sana ay makapagsalita siya kahit isang beses na lang, sa mga sandaling yon, ninanakaw na pala ni Dario ang kanyang pagkatao. Paano nila nagawa iyon? Paano nila nakuha ang pirma ng isang taong hindi man lang maigalaw ang kanyang mga daliri? Tinitigan ko ng maigi ang kopya ng deed of sale. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na flashlight, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita kanina. Ang pirma ni Papa, hindi ito diretsyo. May mga bakas ng panginig, pero hindi ito ang panginginig ng isang matanda. May mga bahagi ng tinta na tila double stroke, na parang may ibang kamay na humawak sa panulat habang iginigit-git ito sa papel. Pinilit nila, bulong ko. Hinawakan nila ang kamay ni Papa habang wala siyang malay. Ang imahe ni Dario at Celso na hinahawakan ang malamig at nanghihinang kamay ni Papa para lamang makuha ang lupang iyon ay nagdulot sa akin ng matinding pagkasuklam. Masahol pa sila sa mga hayop. Binastos nila ang katahimikan ng isang nag-aagaw buhay. Kailangan kong makita ang orihinal na dokumento. Ang kopyang hawak ko ay malabo, pero sa orihinal, makikita ang lalim ng baon ng panulat. Makikita kung ang tinta ay sadyang idiniin o kung may bakas ng panghinginig na hindi natural. At alam ko kung nasaan yun. Ang orihinal na mga dokumento ng bilihan ay laging itinatago ni Dario sa kanyang study room sa loob ng isang maliit na vault na nakatago sa likod ng painting ng Bulkang Mayon. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sinubukang pikutin ang lock gamit ang isang maliit na hair clip. Isang bagay na natutunan ko noon kabataan ko sa Bicol. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang mahinang click. Lumabas ako ng silid ng nakayapak lang para hindi lumikha ng ingay. Madilim ang pasilyo. Rinig ko ang malakas na hilik ni Celso mula sa kabilang kwarto. Si Dario naman ay malamang na nasa baba nagdiriwang kasama ang kanyang mga kaalyado sa telepono. Narating ko ang study room. Ang amoy ng lumang papel at tabako ay sumalubong sa akin. Mabilis akong pumunta sa likod ng painting. Naninginig ang aking mga daliri habang itinitipa ang code ng vault ang petsa ng aming anibersaryo. Isang mapait na katotohanan na hanggang ngayon ang petsa ng pagsasama namin ang ginagamit niyang susi sa kanyang mga sikreto. Bumukas ang vault. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga dokumento. Hinanap ko ang folder na may pangalang Sarmiento Properties. At doon, nahanap ko ang original na deed of sale. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina, lalo na ang bahagi ng pirma. Sa malapit ang tingin, mas malinaw ang pandaraya. May bakas ng pawis at mansa ng tinta na tila nagmula sa isang taong nagmamadali at kinakabahan. Ngunit may isa pang papel na nakakuha ng atensyon ko. Isang kasulatan na hindi ko inaasahan. Ito ay isang side agreement sa pagitan ni Dario at ng kumpanya ni Pilar. Nakasaad doon na ang resort ay gagamitin lamang na front para sa isang mas malaking operasyon ang paghuhukay at pagbebenta ng magnetite sand o black sand mula sa baybayin ng ating bayan. Magnetite sand. Alam ng lahat sa Bicol na ang pagkuha ng black sand ay iligal at mapanganib. Sinisira nito ang pundasyon ng lupa sa ilalim ng dagat, nagdudulot ng mabilis na satle o erosyon, at ginagawa nitong mahina ang mga bahay sa tuwing may bao. Diyos ko, Dario! Napahawak ako sa aking dibdib. Hindi lang ang paaralan na ibinebenta mo.
Ibinebenta mo pati ang kaligtasan ng buong barangay. Ito na pala ang dahilan kung bakit kailangang gibain ang paaralan. Ang paaralan ang pinakamalapit na istruktura sa baybayin kung saan balak nilang simulan ang paghuhukay. Kapag nawala ang paaralan, wala nang haharang sa mga dambuhalang makina na hihigop sa yaman ng ating bayan. Biglang bumukas ang ilaw sa study room. Hindi ko alam na naging interesado ka na rin sa mga papeles ko, Amelita. Napatalon ako sa gulat. Nakatayo sa pintuan si Dario, suot ang kanyang silk na robe at may hawak na baril. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pag-ibig, tanging ang bagsik ng isang taong handang pumatay para sa kanyang ambisyon. Ang akala ko ay mahimbing na ang tulog mo dahil sa gamot, sabi niya habang dahan-dahang lumalakad papasok. Pero mukhang mas matalino ka kaysa sa inaasahan ko. Dario, ano ito? Itinaas ko ang mga papel. Magnetite. Alam mo bang pwedeng lamunin ng dagat ang buong bayan dahil dito? Paano mo nagawang itaya ang buhay ng mga tao para sa pera? Tumawa si Dario, isang tawang nakakapangilabot. Ang mga taong yon ay nakakalimot din, Amelita. Kapag binigyan mo sila ng pera at trabaho, wala na silang pakialam kung anong mangyayari sa hinaharap. At ang lupang ito, hindi na ito sa ama mo. Akin na ito. Peki ang pirma ni Papa, alam ko. Ang totoo, Dario. May ebidensya ako na nasa koma si Papa noong araw na sinasabi mong pumirma siya rito. Huminto si Dario sa harap ko. Itinutok niya ang dulo ng baril sa aking noo. Ramdam ko ang lamig ng bakal. Ebidensya, sino ang maniniwala sa iyo? Ang dokumentong yan ay notarized. Ang mga saksi ay ang kapatid mo at isang abogadong binayaran ko na. Sa tingin mo ba may makikinig sa isang emosyonal na biyuda? Hindi ako biyuda, Dario. Sagot ko nang may pait. Magiging biyuda ka rin, Amelita. O mas mabuti pa, magiging isang asawang nawala sa sarili dahil sa depresyon at magpasyang wakasan ang sariling buhay. Binalasa niya ang baril. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Na yun na. Nanginginig ang aking buong katawan, pero hindi ko ibinigay ang cellphone. Sa loob nito ay ang tanging ebidensya na pwedeng magligtas sa paaralan at sa aming bayan. Celso, halika rito. Sigaw ni Dario. Pumasok si Celso sa kwarto maputla at nanginginig. Kuya, anong nangyayari? Ang kapatid mo, Celso, ayaw makisama. Sabi ni Dario nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Kunin mo ang cellphone niya at siguraduhin mong wala nang natitirang kopya ng mga litratong kinuha niya. Tumingin sa akin si Celso. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang mga mata. Ate, ibigay mo na. Ayaw ni Kuya Dario na saktan ka. Parang awa mo na. Celso, makinig ka sa akin, sabi ko. Ang boses ko ay puno ng pagsusumamo. Hindi lang ito tungkol sa lupa. Balat milang hukayin ang black sand sa ilalim ng paaralan. Kapag nangyari iyon, pati ang bahay natin lulubog sa dagat kapag may bagyo. Gusto mo bang mamatay ang mga pamangkin mo? Gusto mo bang mawala ang lahat ng pinaghirapan ni Papa? Natigilan si Celso. Alam kong kahit ganoon siya, mahal niya ang kanyang mga anak. Pero bago pa siya makapagsalita, sinampal siya ni Dario. Huwag kang makinig sa kanya. Kunin mo ang cellphone. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang telepono ni Dario. Isang tawag mula sa governor. Saglit na nalingat si Dario. Iyon na ang pagkakataon ko. Buong lakas kong itinulak si Celso at tumakbo ako palabas ng study room. Amelita, bumalik ka rito? Sigaw ni Dario. Narinig ko ang putok ng baril. Isang bala ang tumama sa plorera sa pasilyo, nagkapira-piraso ang seramika. Hindi ako lumingon. Tumakbo ako patungo sa kusina, lumabas sa back door at mabilis na nagtago sa kadiliman ng mga puno ng niyog sa likod ng aming bahay. Habang hinihingal ako sa dilim, yakap-yakap ang aking cellphone, narinig ko ang mga sigaw ni Dario at ang tahol ng aming mga aso.
Alam kong hindi na ako pwedeng bumalik. Alam kong simula sa gabing ito ako ay isa ng pugante sa sarili kong bayan. Tumingala ako sa langit. Ang buwan ay nakatago sa makapal na ulap. Isang malakas na hangin ang humiip mula sa dagat, isang hangin na nagdadala ng amoy ng ulan at panganib. Nakasave na ang mga litrato sa aking online account. Pero kailangan ko ng kakampi. Kailangan ko ng taong may sapat na lakas para labanan ang isang bise-alkalde. At may isang pangalan lang ang pumasok sa isip ko. Ang babaeng akala ko ay kaaway ko. Pero baka siya lang ang tanging paraan para maligtas ang lahat. Nagtatago ako sa ilalim ng mga anino ng malalaking puno ng pili sa gilid ng simbahan. Basang-basa ang aking bestida mula sa hamog ng madaling araw at ang aking mga paa ay puno ng gasgas mula sa pagtakbo sa kalsadang puno ng matatalas na bato. Hawak ko ang aking cellphone na tila ba ito ang aking huling hininga. Habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa likod ng bulkang Mayon, narinig ko ang kampana ng simbahan. Pero hindi ito ang kampanang nagbibigay ng kapayapaan. Para sa akin, ito ay hudyat ng isang paghuhukom. Mula sa aking kinalalagyan, nakikita ko ang unti-unting pagdagsa ng mga tao patungo sa barangay hall na ilang metro lang ang layo mula sa simbahan. May malaking tarpaulin na nakasabit doon. Pagpupung para sa kabuhayan ng bayan. Handog ni Vice Mayor Dario Sarmiento. Ma'am Amelita, napatalon ako sa gulat. Si Aling Rosa, ang tindera ng sari-sari store sa tapat ng paaralan, ay nakatayo sa harap ko. May dala siyang basket ng pandesal, pero ang kanyang tingin ay hindi tulad ng dati. Wala na ang init at respeto. Ang naroon ay pag-aalinlangan at pandidire. Aling Rosa, tulungan niyo po ako. Pagsusumamo ko. Si Dario, niloloko niya kayo, ang paaralan. Ma'am, narinig na namin ang balita. Putol niya sa akin. Iniwas niya ang kanyang tingin. Sabi ni Vice Mayor, nagkaroon ka raw ng nervous breakdown. Sinira mo raw ang seremonya kahapon dahil ayaw mo mawala ang kapangyarihan mo sa paaralan. At balak mo raw kaming ihabla lahat para hindi matuloy ang resort. Hindi totoo yan. Ang resort na yan ay sisira sa buhay natin. Pasensya na ma'am, pero ang resort na yan ang tanging pag-asa naming makabangon sa hirap. Mabilis siyang naglakad palayo, tila takot na mahawa sa aking kabaliwan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ipinakalat na ni Dario ang lason niya bago pa man ako makapagsalita. Ginamit niya ang aking pagiging guro, ang aking dedikasyon, at pinalitaw niya itong isang obsesyon. Hindi ako pwedeng manahimik. Pilit kong inayos ang aking sarili. Pinunasan ko ang dumi sa aking mukha at pumasok ako sa loob ng barangay hall. Punong-puno ang silid. Sa entablado nakatayo si Dario, mukhang kagalang-galang sa kanyang puting barong. Katabi niya si Celso na nakayuko at si Pilar na may hawak na mga flyers ng resort. At sisiguraduhin ko na bawat pamilya rito sa Malaya ay magkakaroon ng kahit isang miyembrong magtatrabaho sa Sarmiento Eco Resort. Anunsyo ni Dario na sinalubong ng masigabong palakpakan. Hindi tayo pwedeng mabulok sa nakaraan. Kailangan nating mag-move on para sa kinabukasan ng ating mga anak. Sinong kinabukasan, Dario? Ang sayo o ang sa mga bata? Tumigil ang palakpakan. Lumingon ang lahat sa akin. Tumayo ako sa gitna ng pasilyo, nanginginig ang boses, pero punong-puno ng galit. Amelita, malambing ang boses ni Dario, pero nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mga mata. Mahal, bakit ka nandito? Akala ko ay nagpapahinga ka sa bahay, kasama ang doktor. Wala akong sakit, Dario. Ang may sakit ay ang konsensya mo. Itinaas ko ang aking cellphone. Nalaman ko ang totoo. Ang resort na ito ay front lamang para sa black sand mining. Balak mong ubusin ang buhangin sa ilalim ng paaralan at ng mga bahay namin para ibenta sa mga dayuhan. Nagkaroon ng bulungan sa paligid.
Nakita ko ang bahagyang pagkabahala sa muka ng ilang mga ama ng tahanan. Pero bago pa man sila makapag-isip, tumayo si Pilar. "Ma'am Amelita, sapat na ang paninirang puri," sabi ni Pilar ng may awtoridad. "May mga permit kami mula sa DENR at sa probinsya. Ang mga paratang mo ay bunga lamang ng iyong emosyonal na kalagayan. Vice Mayor, baka kailangan na nating tawagan ng ambulansya." "Huwag kayong maniwala sa kanya," sigaw ko sa mga tao. "Kilala niyo ako. Ako si Ma'am Amelita. Ako ang nagturo sa mga anak niyo. Noong nagkabagyo, ako ang nagbukas ng paaralan para may matulugan kayo. Paano niyo magagawang maniwala sa taong ngayon niyo lang nakita kaysa sa akin?" Tumayo si Mrs. Belmonte, ang pangulo ng PTA at isa sa mga pinakamalapit kong kaibigan. Akala ko ay tatanggol niya ako. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit. "Iyon na nga ang masakit, Ma'am Amelita," sabi ni Mrs. Belmonte. "Pinagkatiwalaan ka namin. Pero dahil lang sa lupang pag-aari ng pamilya mo, handa mo kaming pagkaitan ng trabaho. Ang asawa ko ay 6 na buwan ng walang trabaho. Ang anak ko, kailangang tumigil sa kolehiyo dahil wala kaming pambayad." Sabi ni Vice Mayor, "Kung hindi matutuloy ang resort dahil sa mga legal issues na ginagawa mo, lilipat ang investor sa kabilang bayan. Gusto mo ba kaming mamatay sa gutom dahil lang sa pride mo?" "Hindi ito pride, Mrs. Belmonte. Panganib ito. Kapag hinukay nila ang buhangin, guguho ang mga bahay nyo." "Sinungaling!" sigaw ng isang lalaki sa likod. "Gusto mo lang suluhin ang pera ng asawa mo?" "Baliw na si Ma'am," dagdag pa ng isa. Naramdaman ko ang bigat ng hiya. Ang mga taong pinaglingkuran ko, ang mga taong itinuring kong pamilya, ay tinitingnan ako ngayon bilang isang kaaway. Isang hadlang sa kanilang pag-unlad. Isang babaeng nawawala sa katinuan. Lumapit sa akin si Dario. Hinawakan niya ako sa balikat, tila ba nag-aalala, pero ang kanyang kuko ay bumaon sa aking laman. "Amelita, tama na ang kahihiyan," bulong niya. "Tingnan mo sila, wala nang naniniwala sa'yo. Isang salita ko lang, kakalad ka rin kanila, palabas dito." "Hinding-hindi ako susuko, Dario," sagot ko diretso sa kanyang mata. Biglang bumukas ang pinto ng barangay hall at pumasok ang isang lalaking nakabarong Tagalog, may bitbit na briefcase. Si Attorney Vibar, ang personal na abogado ni Dario. "Vice Mayor, Ma'am Amelita," seryosong sabi ng abogado. "Narito ako para ihatid ang formal na dokumento mula sa korte." Tumingin ang abogado sa mga tao at pagkatapos ay sa akin. Dahil sa mga aksyon ni Mrs. Amelita Sarmiento na nagdudulot ng pinsala sa reputasyon ng munisipyo at humahadlang sa isang proyektong may kinalaman sa pampublikong interes formal, na nagsampa ng kasong civil interdiction and damages ang kumpanya ng resort. At kasama rito ang isang temporary restraining order. Iniabot niya sa akin ang papel. Binasa ko ang nakasulat at tila tumigil ang mundo ko. "Hindi lang yan," dagdag ng abogado. "Dahil sa iyong mga pampublikong eksena na nagpapakita ng kawalan ng mental na estabilidad, may inihaing petisyon ang iyong asawa at kapatid para sa involuntary commitment sa isang psychiatric facility para sa iyong sariling kaligtasan." Nanlaki ang aking mga mata. "Ano, Celso? Pumayag ka rito?" Tumingin ako kay Celso. Muli siyang yumuko at tumanggo ng bahagya. "Para sa ikabubuti mo ito, ate. Kailangan mong magpagaling." Humakbang ang 2 pulis munisipyo patungo sa akin. Ang mga tao sa paligid ay hindi gumalaw. Walang nagsalita para sa akin. Ang iba ay tumalikod pa. "Amelita," sabi ni Dario ng malakas para marinig ng lahat. "Mahal kita, kaya gagawin ko ang lahat para maging maayos ka. Huwag kang mag-alala, ang resort ay magpapatuloy para sa malaya." Habang hinahawakan ako ng mga pulis sa braso para ilabas isang pamilyar, na boses ang narinig ko mula sa labas.
isang tunog ng mabilis na takbo ng sasakyan. Tumingin ako sa pintuan. Naroon si Pilar, nakasandal sa kanyang sasakyan, pinagmamasdan ang eksena ng may kakaibang tingin. Hindi siya nakangiti. Tinitigan niya ang dokumentong hawak ni attorney, Vibar, at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang aming mga mata at may nakita akong takot sa kanya. Isang takot na hindi para sa akin, kundi para sa kanyang sarili. Bitawan niyo ako. Sigaw ko habang kinakaladkad ako palabas. Ma'am Amelita, isang maliit na tinig ang sumigaw. Isang batang lalaki si Totoy, isa sa mga estudyante ko, ang tumatakbo patungo sa akin. Pero pinigilan siya ng kanyang ina. Nanay, bakit nila kinukuha si Ma'am? Mabait po si Ma'am. Huwag kang makialam, Totoy. May sakit si Ma'am, sagot ng ina. Iyon ang huling nakita ko bago ako isinakay sa loob ng mobile ng pulis. Ang aking bayan, ang aking mga estudyante at ang aking danggal lahat ay tila nilamon na ng maitim na buhangin ni Dario. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa barangay hall, naramdaman ko ang isang bagay sa loob ng bulsa ng aking bestida. Isang maliit na piraso ng papel na isiningit ni Celso noong itinulak ko siya kanina sa study room. Dahan-dahan ko itong binuksan. Isang address sa Legazpi City at isang pangalan, Dr. Arvin Santos, neurologist ng tatay. Sa ilalim nito may nakasulat na 3 salita sa sulat kamay ni Celso. Patawad, takbo ate. Ang bawat hininga ko ay may kasamang laso ng alikabok at pait. Habang mabilis na tumatakbo ang mobile ng pulis palayo sa sentro ng Malaya, nakatingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga pamilyar na kalsada ang mga puno ng niyog na tila nagpapaalam sa akin at ang anino ng paaralan na unti-unti nang naglalaho sa abot tanaw. Ma'am Amelita, pasensya na po talaga, mahinang sabi ni Officer Reyes habang nagmamaneho. Hindi siya tumitingin sa rearview mirror. Utos lang po ni Vice Mayor. Sabi niya, para rin naman po ito sa ikabubuti niyo. Reyes, kilala mo ako mula noong bata ka pa. Sabi ko, pinipilit kong huwag manginig ang boses. Ikaw ang batang palaging nauunang pumasok sa klase ko dahil gusto mong matuto. Naniniwala ka ba talaga na baliw ako? Sandaling natahimik ang loob ng sasakyan. Humigpit ang hawak ni Reyes sa manibela. Hindi ko po alam, ma'am. Pero ang mga dokumento, ang TRO, wala po kaming magagawa. May magagawa ka, Reyes, bulong ko. Ang address na ibinigay ni Celso, kailangan kong makapunta sa Legazpi, na yon na. Eksakto namang huminto ang sasakyan sa isang intersection dahil sa isang prosesyon ng patay na bumabagtas sa kalsada. Maraming tao, maraming sasakyan. Ito na ang pagkakataon ko. Reyes, utang na loob. Hayaan mo akong patunayan ang totoo. Kapag napatunayan kong peke ang pirma ni Papa, titigil ang lahat ng ito. Maililigtas natin ang Malaya. Tumingin si Reyes sa akin at nakita ko ang pagtatalo sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa labas sa prosesyon at pagkatapos ay sa lock ng pinto. May 5 minuto bago makalagpas ang prosesyong yan. Sabi ni Reyes, nang hindi tumitingin sa akin. Biglang bumukas ang pinto sa likod dahil sira ang lock. Tumakbo po kayo sa loob ng palengke. Huwag kayong lilingon. Bumukas ang lock. Hindi na ako nag-aksyaya ng panahon. Salamat, Reyes. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Mabilis akong lumabas at nakihalo sa dami ng tao sa prosesyon bago tuluyang pumasok sa masikip na eskinita ng palengke. Doon sumakay ako sa isang lumang jeep patungong Legazpi City. Ang bawat minuto ng biyahe ay tila 1 oras. Ang hawak kong papel ni Celso ay basa na ng aking pawis. Narating ko ang klinika ni Dr. Arvin Santos pagkalipas ng 2 oras. Pagod madumi
at mukhang hapo pumasok ako sa loob. Ma'am Amelita? Gulat na sabi ni Dr. Santos nang makita ako. Balita ko ay may sakit ka. Dok, kailangan ko ang katotohanan. Hinarap ko siya ng walang paligoy-ligoy. Noong Agosto 15 na nakaraang taon, nasaan ang tatay ko? Ano ang kondisyon niya? Bumuntong hininga ang doktor at isinarado ang pinto ng kanyang opisina. Pinuntahan ako ni Vice Mayor Dario noong 1 linggo. Sinabihan niya akong huwag ibibigay ang records ni Kapitan Sarmiento sa kahit kanino. Sabi niya, may confidentiality raw dahil sa posisyon niya. Dok, pinirmahan nila ang pangalan ni Papa sa araw na yon para nakawin ang lupa ng paaralan. Tingnan niyo po ang record niyo. Nakapirma ba si Papa? Dahan-dahang binuksan ni Dr. Santos ang kanyang computer. Agosto 15. Heto. Si Kapitan Sarmiento ay dinala sa ICU dahil sa pangalawang stroke. Ayon sa clinical notes ko, GCS 3 siya sa araw na yon. Ibig sabihin, wala siyang malay, hindi nakakakita at hindi nakakagalaw. Hindi niya kayang humawak ng kahit na anong bagay, lalo na ang pumirma. Maaari niyo po ba akong bigyan ng certified copy nito? Amelita, delikado ito. Pwedeng bawiin ni Dario ang lisensya ko. Dok, kapag nagpatuloy ang black sand mining sa ilalim ng paaralan, hindi lang lisensya ang mawawala. Maraming buhay ang malalagay sa panganib. Bilang doktor, hingges ba tungkulin niyo ring magligtas ng buhay? Sandaling nag-isip ang doktor bago mabilis na nagprint ng dokumento. Inilagay niya ito sa isang selyadong envelope. Heto, gamitin mo ito ng tama. Pero mag-iingat ka, Amelita. Hindi lang batas ang kalaban mo rito. Bit-bit ang katotohanan, bumalik ako sa bayan ng Malaya ng palihim. Pero bago ako pumunta sa korte, kailangan kong makita ang ebidensya ng mining. Pumunta ako sa dalampasigan sa likod ng paaralan sa ilalim ng dilim ng gabi. Doon bumungad sa akin ang isang nakakapangilabot na tanawin. Hindi lang ito resort construction. May mga dambuhalang tubo na nakabaon sa buhangin dumidiretso sa ilalim ng pundasyon ng paaralan. Narinig ko ang ugong ng mga pump. Sa malayo, may isang barge na naghihintay punong-puno ng maitim na buhangin ang magnetite. Dahan-dahan akong lumapit, bitbit ang cellphone para kumuha ng video. Pero habang kumukuha ako, napansin ko ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ang pader ng paaralan na hindi pa ginigiba ay may malalaking bitak na. Ang lupa sa paligid nito ay tila lumulubog. Hindi na ito tatagal, bulong ko. Sabi ko na nga ba nandito ka? Isang boses ang narinig ko sa likuran. Si Pilar! Nakatayo siya doon, may hawak na flashlight. Pero sa halip na tumawag ng guard, lumapit siya sa akin. Ang kanyang muka ay maputla. Amelita, kailangan mo umalis dito. Na yun na. Sabi ni Pilar, nanginginig ang boses. Bakit, Pilar? Para hindi ko makita ang krimen niyo. Hindi dahil niloko rin ako ni Dario. Itinaas ni Pilar ang isang papel. Ang kontratang pinirmahan ko, ang mga geologist report, peke lahat. Sabi ni Dario, matatag ang lupa. Pero kanina lang, nalaman kong ang operasyong ito ay nagpapaluwag sa pundasyon ng buong baybayin. At may bagyong paparating, Amelita. Isang malakas na bagyo. Alam ko, Pilar, nakita ko ang mga bitak. Kung tatama ang bagyo, habang ganito ang kalagayan ng lupa, hindi lang ang paaralan ang guguho. Kakainin ng dagat ang unang hanay ng mga bahay sa barangay. Isang landslide sa ilalim ng tubig. Paliwanag ni Pilar, puno ng takot. Sinubukan kong pigilan si Dario kanina, pero tinawanan lang niya ako. Sabi niya, insured naman daw ang project. Wala siyang pakialam kung anong mangyari sa mga tao. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog ng sirena mula sa munisipyo. Ang hudyat ng storm signal numero 3.
Ang hangin ay nagsimula ng umihip ng malakas na dadala ng amoy ng paparating na unos. Amelita, tumakas ka na. May mga tauhan si Dario na naghahanap sa iyo, sabi ni Pilar habang binibigay sa akin ang isang flash drive. Narito ang lahat ng financial records at ang tunay na geologist report. Kunin mo na ito. Patawarin mo ako. Akala ko ay negosyo lang ito. Bago pa ako makasagot, may mga ilaw ng sasakyan na papalapit sa dalampasigan. Nandiyan na sila! Sigaw ni Pilar. Takbo, Amelita! Pumunta ka sa simbahan. Doon ka magtago. Tumakbo ako sa gitna ng dumarating na ulan. Hawak ang envelope mula sa doktor at ang flash drive ni Pilar. Sa likuran ko, narinig ko ang sigaw ni Dario na nag-uutos sa kanyang mga tauhan. Hanapin niyo siya! Huwag niyo siyang hahayaang makalabas ng bayan. Habang tumatakbo, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ito lindol. Ito ang tunog ng lupa na unti-unti nang bumibigay dahil sa mga makinang walang tigil sa paghigop ng buhangin. Ang bagyo ay paparating at kasabay nito ang lihim na ibinaon ni Dario ay handa ng lumitaw kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng buong Malaya. Sa loob ng madilim at malamig na silid-imbakan, sa ilalim ng simbahan tanging ang hagupit ng hangin sa labas at ang tumutulong tubig mula sa kisame ang naririnig ko. Amoy luma at amoy insenso ang paligid. Yakap ko ang aking mga tuhod habang nakasandal sa isang lumang kabaong na hindi pa nagagamit. Ang bawat kidlat na tumatama sa labas ay nabibigay ng panandaliang liwanag sa mga nakatumpok na ribulto ng mga santo, mga matang tila nakatitig sa akin, nagtatanong kung bakit ako narito. Dito ako dinala ng aking mga paa. Sa pook na ito kung saan ako bininyagan, kung saan ako ikinasal kay Dario, at kung saan namin hinatid si Papa sa kanyang huling hantungan. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Mahina na ang baterya nito. Tiningnan ko ang litrato ni Papa na naka-wallpaper. Isang simpleng tao, isang kapitan ng barangay na ang tanging kayamanan ay ang kanyang pangalan at ang dangal ng pamilya Sarmiento. Patawad, Papa, bulong ko habang humihikbi. Patawad dahil pinatira ko ang lobo sa loob ng ating pamamahay. Pinagkatiwalaan ko ang taong dahan-dahang pumatay sa lahat ng pinaghirapan mo. Biglang bumukas ang pinto ng silid-imbakan. Isang anino ang pumasok, bitbit ang isang lampara. Napasiksik ako sa sulok handang lumaban. Ate Amelita, alam kong nandyan ka. Si Celso, dahan-dahan siyang lumapit, ang mukha niya ay basang-basa ng ulan at puno ng takot. Ibinaba niya ang lampara sa sahig. Sa liwanag nito, nakita ko ang aking kapatid, ang batang dati, ay pinoprotektahan ko sa mga kalaro. Ang lalaking ibinenta ang kanyang kaluluwa para sa isang sugal. Nandito ka ba para ibigay ako kay Dario? Tanong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng simoy ng bagyo. Ate, hinahanap ka na nila sa buong bayan? Naninghinig ang boses ni Celso. Galit na galit si Dario. Sabi niya kapag nahanap ka ng mga tauhan niya at lumaban ka, wala na siyang magagawa kung masaktan ka man nila. At anong gusto mong gawin ko, Celso sumuko? Ibigay ang ebidensyang pumatay kay Papa? Ate, isipin mo naman ang sarili mo. Hindi mo kaya si Dario. May pera siya, may kapangyarihan. Tingnan mo ang sarili mo. Para kang pulubi rito. Sa tingin mo ba may makikinig sa'yo? Lumapit pa siya ng bahagya. Sabi ni Dario, kung ibibigay mo sa akin ang envelope at ang flash drive, pakakawalan ka niya. Hahayaan kanyang makaalis ng bikol ng buhay. Bibigyan kanya ng pera para magsimulang muli sa Maynila. Natawa ako ng mapait. Pera galing sa perang. Ninakaw niyo sa mga bata. Galing sa perang. Pambayad sa utang mo sa kasino. Ate, hindi mo naiintindihan. Ginawa ko lang yon dahil kailangan. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Hindi mo alam, Celso?
Hinawakan mo ang kamay ni Papa habang wala siyang malay. Pinilit niyo siyang pumirma habang nag-aagaw buhay siya. Yan ba ang itinuro sa atin ni Papa? Yan ba ang halaga ng hiya at utang na loob na ipinamana niya sa atin? Kinuha ko mula sa aking bag ang isang lumang kampanilya, ang maliit na kampanilya na ginagamit ni Papa noong siya pa ang teacher sa baryo. Kinuliling ko ito ng mahina. Ang tunog nito ay tila isang tinig mula sa nakaraan. Naaalala mo ba ito, Celso? Sabi ni Papa, ang boses ng isang guro ay hindi dapat nanginginig sa harap ng kasinungalingan. Pinagtakpan kita noon. Ibinenta ko ang mana ko para lang hindi ka makulong sa utang. Akala ko magbabago ka. Pero ang pananahimik ko ang naging daan para lalo kang maging masama. Napayo ko si Celso. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Patawad, ate! Patawad! Hindi sa akin ang tawad, Celso. Sa mga bata sa Malaya na mawawala ng paaralan. Sa mga taong malulunod sa dagat dahil sa sakim mong bayaw. Biglang tumunog ang cellphone ni Celso. Sinagot niya ito nang nanginginig ang kamay. Naka-loudspeaker ito. Celso, nahanap mo na ba siya? Ang boses ni Dario ay tila galing sa ilalim ng lupa. Walang emosyon, puro banta. Kuya, wala siya rito sa simbahan. Naghanap na ako sa bawat sulok. Pagsisinungaling ni Celso habang nakatingin sa akin. Huwag mo akong gaguhin, Celso. Nakita ng mga saksi na pumasok siya riyan, sabi ni Dario. Makinig ka. Sabihin mo sa kapatid mo, may sulat siyang matatanggap bukas. Ipinasa ko na ang mga papeles para sa annulment ng kasal namin. At hindi lang yun. Bilang Vice Mayor, pinirmahan ko na ang rekomendasyon para sa forfeiture ng lahat ng kanyang GSIS benefits at retirement pension dahil sa gross misconduct at mental incapacity. Nanigas ako sa aking kinalalagyan. Ang aking pension, ang tanging pera na inaasahan ko para sa aking katandaan. Sabihin mo sa kanya, dagdag ni Dario, na kapag hindi siya lumabas bago tumama ang mata ng bagyo, sisiguraduhin kong pati ang lisensya niya sa pagtuturo ay kakanselahin ng PRC. Magiging basura siya sa bayan ito. Wala siyang kahit na ano. Wala siyang pera, wala siyang dangal, wala siyang pamilya. Pinatay ni Dario ang tawag. Nanatiling tahimik ang silid maliban sa hagulhol ni Celso. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na humawak sa tisa at panulat sa loob ng 3 dekada. Sa isang iglap, kinuha ni Dario ang lahat ng materyal na bagay na pinaghirapan ko. Gusto niya akong maging walang-wala para mapilitan akong lumapit at lumuhod sa kanya. Ate, ibigay mo na sa akin, pagsusumamo ni Celso. Hayaan mo na silang kunin ang lupa. Iligtas mo ang sarili mo. Paano ka mabubuhay kung wala kang pensyon? Paano ka kakain? Tumayo ako ng dahan-dahan. Inayos ko ang aking basang buhok at pinunasan ang aking mga luha. Ang takot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang kakaibang liwanag sa aking isipan. Hindi ako kakain ng perang galing sa lason, Celso, sabi ko nang may buong paninindigan. Sabi ni Dario, wala na akong kahit na ano. Pero nagkakamali siya. Meron pa ako nito. Itinaas ko ang envelope at ang flash drive. Ito ang dangal ni Papa. Ito ang buhay ng Malaya. At hanggat hawak ko ito, ako pa rin ang Ma'am Amelita na kinatatakutan ng mga tulad nyo. Ate, anong gagawin mo? Lalabas ako, Celso. Pero hindi para sumuko. Lalaban ako sa gitna ng bagyong ito. Eksaktong pagkasabi ko nyon, isang malakas na kulog ang yumanig sa simbahan. Sa labas, narinig ko ang sigaw ng mga tao. Ang dagat ay nagsisimula na raw pumasok sa kalsada. Ang banta ni Pilar ay nangyayari na. Naiwan si Celso na nakatulala sa loob ng silid-imbakan habang ako ay tumakbo patungo sa altar ng simbahan. Doon, nakita ko si Padre Goyo na naghahanda para sa mga evacuees.
Padre, kailangan ko ang tulong niyo, sabi ko. Hindi para sa akin, kundi para sa katotohanan. Sa loob ng simbahan ng Malaya, ang katahimikan ng pananampalataya ay napalitan ng ingay ng kawalan ng katiyakan. Daan-daan evacuees ang nakalatag sa mga bangko. Ang amoy ng basang tila, kape at takot ay humahalo sa usok ng mga kandila. Habang ang baw ay nagnangalit sa labas, ang simbahan ang nagsisilbing huling tanggulan ng mga taong walang ibang matatakbuhan. Amelita, uminom ka muna nito. Abot ni Padre Goyo ng isang mainit na tasa ng tsaa. Ligtas ka rito sa loob ng bahay ng Diyos. Pero alam nating dalawa na hindi ka titigil hanggat hindi natatapos ang lahat ng ito. Padre, nakikita niyo ba sila? Turo ko sa mga bata sa sulok. Akala nila ay ligtas sila rito dahil semento ang pader ng simbahan. Pero hindi nila alam na ang lupang kinatatayuan natin ay unti-unti nang nilalamon ng dagat dahil sa sakim ng asawa ko. Ano ang plano mo? Tanong ng pare. Bago pa ako makasagot, isang babae ang pumasok sa gilid ng pintuan. Basang-basa ang kanyang buhok, sira ang mamahaling suot na trench coat at ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig. Si Pilar. Hindi siya ang matapang na negosyanteng nakita ko kanina sa barangay hall. Siya ngayon ay isang babaeng tila nakakita ng multo. Amelita, garalgal ang boses ni Pilar. Kailangan nating mag-usap. Dinala ko siya sa likod ng sacristy. Doon, mabilis niyang inilabas ang isang folder mula sa kanyang bag na nakabalot sa plastic. Niloloko tayo ni Dario. Hindi lang ang bayan, kundi pati ako, sabi ni Pilar habang nanginginig ang mga kamay. Kanina habang nag-aayos siya ng mga gamit sa opisina, nakita ko ang orihinal na Annex B ng aming partnership agreement. Amelita, hindi ako ang partner niya rito. Ginawa niya akong sole proprietor at officer in charge ng lahat ng mining operations. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng investigasyon o kapag gumuho, ang lupa ako lang ang mananagot sa batas. Siya, wala siyang pirma sa kahit anong illegal na bahagi. Mananatili siyang malinis. Naramdaman ko ang panlalamig. At si Celso, ganon din, dagdag ni Pilar. Ang kumpanyang pag-aari ni Celso ang ginamit niya para sa pagbili ng mga kagamitan. Kapag pumutok ang iskandalong ito, ang kapatid mo ang makukulong sa smuggling ng black sand at ako naman sa environmental crimes. Si Dario, siya ang lalabas na tagapagligtas na kunwari ay walang kinalaman. Isang dambuhalang bitag, bulong ko. Inihanda niya ang lahat para may pagtaguan siya. Pero may isang papel na hindi niya pwedeng itago. Sabi ni Pilar, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ang Beneficial Ownership Declaration. Iyon ang papel na magpapatunay na ang lahat ng perang pumapasok sa offshore account ng kumpanya ay napupunta sa kanya. Nakatago iyon sa vault sa opisina niya sa munisipyo. Hindi niya iyon dinala sa bahay dahil natatakot siyang mahanap mo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang hangin ay humahampas na sa mga puno ng pili, tila ba gusto itong bunutin sa ugat? Ang ulan ay parang mga bala na tumatama sa bubong. Kailangan nating makuha ang papel na yon, sabi ko ng may determinasyon. Amelita, baliw ka na ba signal numero 3 na at ang munisipyo ay puno ng mga tauhan ni Dario? Babala ni Pilar. Iyon na nga ang pagkakataon natin, sagot ko. Dahil sa bagyo, ang lahat ay nakatuon sa evacuation centers. Ang munisipyo ay magiging maluwag. At ang mas mahalaga, ang kuryente ay malapit ng maputol. Mawawalan ng silbi ang kanilang mga security cameras. Sa gitna ng unos, nagpasya kaming kumilos. Gamit ang lumang jeep ni Padre Goyo, dumaan kami sa mga liblib na kalsada para maiwasan ang mga checkpoints ni Dario. Ang ulan ay napakalakas na halos hindi na namin makita ang daan.
Bawat saglit ay kailangan naming umiwas sa mga sanga ng puno na bumabagsak. Narating namin ang munisipyo. Madilim ang gusali maliban sa mga emergency lights sa lobby. Tulad ng inaasahan ang mga guards ay abala sa pakikipag-usap sa radyo tungkol sa mga baha sa mababang bahagi ng bayan. Dito tayo sa likod sa fire escape, bulong ko kay Pilar. Dahil sa 10 taon kong pagiging asawa ng vice mayor, alam ko ang bawat pasikot-sikot ng gusaling ito. Alam ko kung aling pinto ang palaging naiiwang hindi nakalak at kung anong oras nagpapalit ng shift ang mga gwardya. Nakarating kami sa tapat ng opisina ni Dario. Nanginghinig ang aking mga daliri habang sinusubukang buksan ang pinto gamit ang susi na ninakaw ni Pilar mula sa jacket ni Dario kanina. Click! Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng katad at tabako ay muling sumalubong sa akin, ang amoy ng taong sumira sa aking buhay. Mabilis kami nagtungo sa vault. Itinipa ni Pilar ang code na nakuha niya sa isang lihim na notebook ni Dario. Bumukas ang vault. Dun sa ilalim ng mga bundle ng pera, lahanap namin ang dokumentong magpapabagsak sa kanya. Ang Beneficial Ownership Declaration na may pirma at thumbmark mismo ni Dario Sarmiento. Heto na, bulong ni Pilar, tila hindi makapaniwala. Heto ang katapusan niya. Kukunin na sana namin ang folder nang biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa loob ng opisina. Sinasabi ko na nga ba, Pilar, hindi ka lang maganda, mabilis ka rin, palang kumilos. Napatigil ang tibok ng puso ko. Sa may pintuan nakatayo si Dario. Ang kanyang barong ay tuyo. Tila hindi siya naapektuhan ng unos sa labas. Sa likod niya ay si Attorney Vibar at 2 armadong tauhan. Dario! Mahinang sabi ni Pilar unti-unting umaatras. Akala mo ba ay hindi ko alam ang bawat kilos niyo? Tumawa si Dario nang may panunuya. Amilita, ang aking matalinong asawa. Sa gitna ng bagyo, nagawa mo pa ring pumasok dito. Napaka-heroic. Pero sa kasamaang palad ang script na ito ay hindi magtatapos sa tagumpay mo. Lumapit si Dario at kinuha ang folder mula sa kamay ni Pilar. Inilabas niya ang isang lighter at sinilaban ang dulo ng papel. Huwag, sigaw ko. Pero bago pa ako makagalaw, tinutukan na ako ng baril ng isa sa kanyang mga tauhan. Pinanood namin kung paano unti-unting naging abo ang aming huling pag-asa. Ang liwanag mula sa nasusunog na papel ay nagbigay ng nakakatakot na anino sa mukha ni Dario. Na yung wala na ang papel na ito, ano na ang laban nyo? Tanong ni Dario. Ang buong bayang ay naniniwala na ang asawa ko ay nawawala sa katinuan at ang business partner ko naman ay isang manloloko. Sino ang papakinggan ng gobyerno? Ako, ang bise-alkalde na abala sa pagliligtas ng bayan sa gitna ng bagyo. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan. Dalhin sila sa kalsadang malapit sa baybayin. Iwan niyo sila roon sa loob ng sasakyan. Kapag gumuho ang lupa dahil sa bagyo, sasabihin nating isang aksidente. Ang asawang baliw na sinubukang tumakas kasama ang kanyang kasabwat tinangay ng dagat. Isang trahedya para sa ating bayan. Dario, asawa mo ako. Sigaw ko, ang mga luha ay sa wakas ay pumatak na. Asawa, kita sa papel, Amilita. Pero ang ambisyon ko, ang tunay kong pamilya. Sagot niya ng malamig. Habang hinihila kami palabas ng opisina, isang malakas na pagyanig ang naramdaman namin. Hindi ito kidlat. Ito ay isang tunog ng pagkabasag ng semento mula sa ilalim ng gusali. Isang crack ang lumitaw sa sahig ng opisina ni Dario. Ano yon? Tanong ni Attorney Vibar halatang natatakot. Ang bagyo? Bulong ko nakaramdam ng isang kakaibang ngiti sa gitna ng panganib. Ang dagat, Dario. Pinabawi na niya ang ninakaw mo sa kanya. Ang bawat pada ng munisipyo ay tila nanginginig sa galit ng kalikasan.
Habang unti-unting lumalaki ang bitak sa sahig ng opisina ni Dario, ang amoy ng nasunog na papel, ang amoy ng aming huling pag-asa, ay humahalo sa malansang amoy ng tubig dagat na nagsisimula ng pumasok sa gusali. Anong tinitingin-tingin niyo galaw? Sigaw ni Dario sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay may halong panginginig hindi dahil sa takot sa bagyo, kundi dahil sa galit na may nangahas na pumasok sa kanyang teritoryo. Kinaladkad kami ni Pilar palabas ng opisina. Ang hagdanan ay madulas na at ang mga emergency lights ay kumukurap-kurap na tila ba hininga ng isang nag-aagaw buhay. Sa labas, ang gabi ay tila naging isang dambuhalang halimaw na itim. Ang ulan ay hindi na patak, kundi isang pader ng tubig na sumasampal sa aming mga mukha. Isinakay kami sa likod ng isang puting van. Si Dario mismo ang pumasok sa loob, hawak pa rin ang kanyang baril. Ang kanyang barong ay may mansa na ng putik at abo, pero ang kanyang muka ay kasing tigas pa rin ng semento. "Dario, maawa ka," hikbi ni Pilar. "May anak ako. Huwag mong gawin ito. Dapat naisip mo ang anak mo bago ka nakipagsabwatan sa asawa ko." Sagot ni Dario nang hindi tumitingin sa kanya. Lumingon siya sa akin. "Ikaw, Amelita, hanggang sa huli pinapahirapan mo ako. Bakit hindi ka nalang nanahimik sa psychiatric ward? Doon, may pagkain ka pa sana at maayi na higaan." Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang luha. Walang panginginig. Ang takot na naramdaman ko kanina ay tila tinangay na ng hanging amihan. "Akala mo ba ay matatahimik ka kapag nawala kami?" tanong ko. "Ang bawat butil ng black sand na kinuha mo rito, Dario, ay magiging bigat sa konsensya mo hanggang sa mabaon ka sa lupa. Sa tingin mo ba ay makakatulog ka na mahimbing kapag narinig mo na ang mga sigaw ng mga taong malulunod dahil sa'yo?" "Konsensya," tumawa si Dario, isang tawang tuyot at walang buhay. Ang konsensya ay para lamang sa mga mahihina at sa mga taong walang ambisyon. Sa mundong ito, Amelita, ang tanging mahalaga ay ang resulta. At ang resulta ay ako ang mananatiling nakatayo at kayo ang magiging bahagi ng kasaysayan. Bilang isang malungkot na aksidente. Pinatigil niya ang van sa isang bahagi ng kalsada na malapit na sa bangin ng baybayin. Dito, ang hampas ng alon ay kasing lakas ng pagsabog ng kanyon. Ang kalsada ay dahan-dahan ng kinakain ng dagat. "Baba!" utos niya. Tumayo ako at humarap sa kanya. Isang huling pagkakataon para tingnan ang lalaking minahal ko sa loob ng 2 dekada. "Alam mo, Dario, tama ka sa isang bagay. Matagal mo na nga akong pinatay. Nung gabing ninakawan mo ang pangarap ni Papa, nung araw na pinirmahan mo ang kamatayan ng paaralan, dun palang pinatay mo na ang asawang minahal mo. At ano ang nararamdaman mo ngayon, Ma'am Amelita?" Pang-uuyam niya. "Saktan mo ako. Murahin mo ako. Ipakita mo ang galit mo." "Wala akong maramdaman kundi awa," sagot ko ng mahinahon. "Naaawa ako sa iyo dahil sa kabila ng lahat ng pera at kapangyarihan mo, ikaw ang pinakamahirap na tao sa Malaya. Wala kang kahit na sino. Wala kang pag-ibig. Wala kang dangal. Ikaw ay isang hungkag na tao, Dario. At ang bangin na ito ang dulo ng lahat ng kasinungalingan mo." Namula ang mukha ni Dario. Ang kanyang panga ay nagngit-ngit. Itinutok niya ang baril sa aking dibdib. "Huling pagkakataon, Amelita. Nasaan ang kopya ng recording na sinasabi mo, 'Wala na, Dario. Kasama na ng danggal mo na naging abo na.'" Pagsisinungaling ko. Alam ko na ang recording ay ligtas sa loob ng flash drive na nakatago sa loob ng aking suot na medyas na hindi nila nakita kanina. Itataas na sana ni Dario ang kanyang kamay para saktan ako nang biglang tumunog ang kanyang radyo. Ang boses ni Celso ay punong-puno ng takot. "Kuya! Kuya Dario, nasaan ka?" "Ang dike!"
Ang dike sa tapat ng paaralan gumuho na. Ang tubig pumapasok na sa munisipyo at ang mga tao nagkakagulo na. Hinahanap ka nila, kuya. Manahimik ka, Celso. Ayusin mo ang mga tao. Sigaw ni Dario sa radyo. Hindi ko na kaya, kuya. Sinasabi nila na ikaw ang may kasalanan. Nakita nila ang mga tubo ng mining na lumabas sa ilalim ng lupa. Tulungan mo ako, kuya. Biglang nakarinig kami ng isang dambuhalang tunog mula sa direksyon ng bayan. Isang tunog ng pagguho na mas malakas kaysa sa kahit anong kulog. Ang lupang kinatatayuan namin ay yumanig ng matindi. Ang landslide. Bulong ni Pilar nakaturo sa malayo. Mula sa dilim, nakita namin ang isang dambuhalang wave ng putik at tubig na rumaragasa mula sa bundok patungo sa baybayin. Ang mining na ginawa ni Dario ay hindi lang nagpahina sa dagat, kundi naging sanhi rin ng paghina ng pundasyon ng burol sa likod ng bayan. Dario ang van! Sigaw ng isa sa kanyang mga tauhan. Ang kalsada sa ilalim ng puting van ay nagsimula ng mag-crack. Sa isang iglap ang sasakyan na dapat ay magiging libingan namin, ay naunang nahulog sa bangin tinangay ng rumaragasang tubig at putik. Nawala ng balanse si Dario. Ang kanyang baril ay nalaglag at tumilapon sa kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang pagkakataon ko. Pilar, takbo! Sigaw ko. Huminga ako ng malalim at tumakbo kami ni Pilar patungo sa kakahuyan pabalik sa bayan. Rinig ko ang mga sigaw ni Dario sa likuran namin. Pero ang hangin ay masyadong malakas para marinig ang kanyang mga utos. Habang tumatakbo kami sa gitna ng unos, naramdaman ko ang bawat hampas ng ulan sa aking mukha. Hindi na ito sakit. Ito ay tila isang binyag, isang paglilinis. Amelita, saan kayo pupunta? Sigaw ni Pilar sa gitna ng hangin. Sa paaralan, sagot ko. Doon tayo magtatapos, Pilar. Doon ko ipapakita sa kanila ang katotohanan bago pa man lamunin ng dagat ang bayang ito. Sa gitna ng panganib, isang tawag ang pumasok sa sirang radyo na naiwan sa kalsada. Isang boses na hindi ko inaasahan. Ang boses ng isang taong matagal nang nanahimik na ngayon ay handa na ring magsalita. Hingal na hingal kami ni Pilar habang tinatahak ang masukal na daan pabalik sa sentro ng bayan. Ang bawat hakbang ay pakikipagbuno sa malapot na putik at malalakas na hampas ng hangin na tila humihila sa amin pabalik sa dalampasigan. Ang langit ay binalot na ng purong kadiliman, tanging ang bawat iglap ng kidlat ang nagbibigay sa amin ng direksyon. Amlita, hindi ko na kaya, sigaw ni Pilar. Napaluhod siya sa putikan ang kanyang marangyang anyo. Kanina ay wala na. Isa na lamang siyang babaeng takot na takot para sa kanyang buhay. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko siya ng mahigpit sa balikat. Pilar, makinig ka. Kung hindi tayo makakarating sa simbahan, hindi lang tayo ang mamamatay. Ang buong Malaya ay lalamunin ng dagat dahil sa kasakiman ni Dario. Kailangan mong tumayo. Sa gitna ng aming pagtatalo, isang pamilyar na boses ang umalingaw mula sa isang walkie-talkie na nalaglag mula sa bulsa ni Pilar kanina. Ito ang boses ni Celso. Pero hindi na ito ang boses ng kapatid kong sunod-sunuran. Ate Amelita, kung maririnig mo man ito, patawad, garalgal ang boses ni Celso sa radyo. Nandito ako sa munisipyo. Iniwan na ako ng mga tauhan ni Dario. Ang tubig, ate, hanggang baywang na. Pero bago ako umalis dito, may nakuha ako. Ang listahan ng mga opisyal na binayaran ni Dario para sa mining permits. Nakasave ito sa computer niya. Ipinadala ko na ang kopya sa email ng provincial prosecutor. Naramdaman ko ang pag-alon ng emosyon sa aking dibdib. Celso, lumikas ka na riyan. Huwag mo nang isipin ang mga papel. Hindi, ate. Kailangan kong gawin ito para kay Papa.
Sagot ni Celso bago tuluyang maputol ang signal dahil sa static. Nagkatinginan kami ni Pilar. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Tumayo siya at pinunasan ang putik sa kanyang mukha. Tara na, Amelita. Tapusin na natin ito. Narating namin ang simbahan ng Malaya pagkalipas ng kalahating oras. Ang paligid ay puno na ng kaguluhan. Ang mga tao ay nagsisigawan habang ang tubig dagat ay unti-unti nang pumapasok sa plaza. Ngunit sa gitna ng unos, isang malaking grupo ng mga lalaki ang nakatayo sa tapat ng gumuhong pader ng taaralan, hawak ang kanilang mga sulo at flashlight. Nakita nila ang mga dambuhalang tubo ng black sand mining na lumitaw mula sa ilalim ng lupa dahil sa paghina ng pundasyon. Ang lihim na pilit ibinao ni Dario ay iniluwana ng kalikasan. Yan ba ang sinasabi ni Ma'am Amelita? Sigaw ni Jojo ang foreman. Niloko tayo ng bise. Alkalde, pinahina niya ang lupa natin para sa pera. Nasaan si Dario? Sigaw ng iba. Nasaan ang asawa ni Ma'am? Sa sandaling yon, lumitaw ang sasakyan ni Dario. Mabilis siyang bumaba, may hawak na megaphone, pilit na pinapakalma ang mga tao sa gitna ng ulan. Makinig kayo! Isang sabotahe. Ito sigaw ni Dario. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ang asawa ko, si Amelita. Siya ang may kinalaman dito. Siya ang nakipagsabuatan sa mga ilegal na minero para siraan ako. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, humakbang ako, palabas mula sa dilim. Kasama ko si Pilar. Ang lahat ng ilaw ng flashlight ay nakatutok sa amin. Dario, sigaw ko, ang boses ko ay matatag at nanginghibabaw sa ingay ng bagyo. Tapos na ang mga kasinungalingan mo. Tumakbo ang mga tao patungo sa amin. Tila ba nakakita ng isang tagapagligtas? Inilabas ko ang flash drive mula sa aking suot na medyas at iniabot ito kay Padre Goyo na noon ay nasa tabi na namin. Padre, sa loob niyan ay ang ebidensya ng lahat ng kasalanan ni Dario, sabi ko habang nakatingin ng diretso sa aking asawa. Ang orihinal na medical records ni Papa na nagpapatunay na peke ang pirma sa bilihan ng lupa. Ang mga video ng illegal na mining sa gabi at ang listahan ng mga taong binayaran niya para manahimik. Namutla si Dario. Sinubukan niyang lumapit, pero hinarangan siya ng mga lalaking taga-barangay. Amelita, huwag kang maniwala sa kanya. Baliw siya. May sakit ang asawa ko. Hindi siya baliw, Dario. Sigaw ni Pilar, humakbang siya sa harapan. Ako ang saksi. Ako ang partner niya na binalak niyang gawing fall guy. Hawak ko ang mga dokumento ng financial transactions na nagpapatunay na ang lahat ng pera ay napunta sa bulsa ni Dario Sarmiento. Isang malakas na ugong ng galit ang kumawala sa mga tao. Ang hiya na pilit ginamit ni Dario laban sa akin ay bumalik sa kanya ng 10 beses na mas matindi. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya ay tinitingnan na siya ngayon ng may matinding pagkasuklam. Maang Amelita, patawarin niyo po kami, sabi ni Mrs. Belmonte umiiyak. Naniwala kami sa mga pangako niya. Muntik na naming pabayaan ang paaralan. Wala na yun, Mrs. Belmonte, sabi ko habang inahawakan ang kanyang kamay. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas natin ang Malaya. Sa gitna ng komosyon, isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Dario. Sinubukan niyang agawin ang flash drive mula kay Padre Goyo, pero mabilis siyang napigilan ng mga taga-barangay. Sa kanyang desperasyon, bumunot siya ng isang maliit na patalim. Pero bago pa man niya ito magamit, isang pamilyar na sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng simbahan. Bumaba si Officer Reyes. Hindi siya mag-isa. Kasama niya ang mga opisyal mula sa Provincial Intelligence Branch. Vice Mayor Dario Sarmiento, may warrant kami para sa inyong pag-aresto, anunsyo ni Reyes. Ang kanyang muka ay puno ng danggal na dati ay nakatago sa ilalim ng takot.
Kabilang ang mga kasong falsification of documents, illegal mining, at attempted homicide. Tumingin si Dario sa paligid. Ang kanyang mga tauhan ay wala na nagsitakas na sa takot na madamay. Ang kanyang asawa ay nakatayo ng may dangal. Ang kanyang bayan ay nakatitig sa kanya ng may galit. At ang dagat na pinilit niyang pagnakawan ay patuloy na humahampas sa mga tubo ng kanyang kasamaan. Habang pinupusasan si Dario, lumingon siya sa akin. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging ang takot ng isang taong na-realize na nawala na sa kanya ang lahat. Amelita, parang awa mo na. Sabihin mo sa kanila, asawa mo ako pag susumamo niya. Tumingin ako sa kanya ng may huling bakas ng awa pero hindi para sa kanya, kundi para sa 10 taon na sinayang ko sa isang kasinungalingan. Hindi na kita asawa, Dario, sabi ko ng malumanay. Isa na lang akong guro na tapos na sa kanyang huling aralin para sa'yo. Habang isinasakay si Dario sa mobile ng pulis, isang malakas na tunog ng pagguho ang narinig namin mula sa dalampasigan. Ang mata ng bagyo ay dadaan na at ang tunay na laban para sa kaligtasan ng Malaya ay nagsisimula pa lamang. Ang mata ng bagyo ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi isang nakakangilong katahimikan na tila ba ang kalikasan ay humihinga ng malalim bago ang huling pagsalakay. Sa loob ng simbahan, ang bawat hikbi ng mga bata at bulong ng panalangin ay lalong naging malinaw. Pero sa labas, ang dagat ay hindi na humahampas, ito ay umuungal. Maam Amelita. Ang tubig, sigaw ni Jojo habang nakaturo sa plaza. Hindi ito baha mula sa ulan. Ang tubig ay lumalabas mula sa ilalim ng lupa, bumubulwak sa mga bitakmang semento na nilikha ng mga tubo ni Dario. Ang magnetite mining ay ginawang espongha ang pundasyon ng ating bayan. Ang bawat butas na iniwan ng hinigop na buhangin ay pinapalitan na ngayon ng galit na dagat. Kailangan nating ilikas ang lahat sa mas mataas na bahagi ng burol, sigaw ko. Padre Goyo, ang mga matatanda. Muna Jojo, tulungan mo ang mga pamilya sa gilid ng baybayin. Pero ma'am, ang kalsada sa burol ay hinarangan ng mga dambuhalang makina ni Dario. Sagot ni Jojo. Hindi makakadaan ang mga sasakyan. Tumingin ako sa paligid. Ang aming paaralan ang gusaling, pilit kong ipinaglaban ay nakatayo pa rin. Pero ang lupa sa paligid nito ay tila isang komunoy na handang lumamon. Doon ko na-realize ang paaralan ay itinayo sa pinakamatatag na bahagi ng bato sa baybaying ito. Iyon ang dahilan kung bakit ito ang huling hantungan ng katotohanan. Sa paaralan, sigaw ko sa mga tao. Doon tayo sa ikalawang palapag ng lumang building. Iyon ang pinakamataas at pinakamatatag na istruktura rito. Pero ma'am, sabi ni Vice Mayor, ay guguho na yan, sigaw ng isang ina, yakap-yakap ang kanyang sanggol. Niloko niya kayo. Sagot ko, ang boses ko ay puno ng otoridad. Ang lupang sinasabi niyang paglilipatan ng paaralan ay lubog na ngayon sa tubig. Tingnan niyo. Lumingon ang lahat sa direksyon ng Bagong Malaya Project ni Dario. Ang malawak na lupain na hininga niya ng kooperasyon mula sa mga tao ay wala na. Sa paningin ito ay naging isang dambuhalang lawa ng putik. Kung nandoon ang mga bata ngayon, wala na silang matatakbuhan. Sa gitna ng ulan, sinimulan namin ang paglikas. Ako ang nangguna. Hawak ang isang sulo, suot ang aking basang-basang bestida na ngayon ay puno na ng putik. Hindi na ako ang baliwal na asawa. Ako na muli ang kanilang guro. Habang binabagtas namin ang baha, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Isang malakas na lagotok ang narinig mula sa ilalim ng paaralan. Ang isa sa mga tubo ng mining ay sumabog dahil sa pressure ng tubig. Takbo-bilisan niyo, sigaw ko habang inaalalayan ang isang matandang lalaki. Nang marating namin ang gate ng paaralan, isang pamilyar na anino ang nakita ko sa gitna ng baha. Si Celso. Ang aking kapatid ay nakasabit sa isang poste.
Ang tubig ay hanggang dibdib na niya. Celso, sigaw ko, pilit na lumalapit sa kanya sa kabila ng malakas na agos. Ate, huwag kang lumapit. Ang lupa rito ay wala na, sigaw ni Celso. Ang kanyang muka ay puno ng dugo at putik. Ate, nakuha ko ang susi ng main pump. Kapag pinatay ko ito, hihinto ang paghigop ng tubig sa ilalim ng school. Pero kailangan kong manatili rito. Hindi, Celso, halika na. Patawad na kapatid ko. Halika na, hindi ate. Ito na lang ang paraan para makabawi ako kay Papa. Iligtas mo sila. Sa isang iglap, isang dambuhalang alon ang humampas mula sa dagat. Nakita ko kung paano nilamon ng tubig si Celso kasama ang poste. Ang huling nakita ko sa aking kapatid ay ang kanyang kamay na tila ba kumakaway nagpapaalam sa huling pagkakataon. Celso! Ang aking sigaw ay nalunod sa ugong ng hangin. Wala akong oras para magluksa. Ang mga tao ay nasa likuran ko, umaasa sa aking susunod na hakbang. Pilit kong nilunok ang sakit at itinuloy ang pag-akyat sa ikalawang palapag ng paaralan. Nang marating namin ang taas, bumungad sa amin ang isang tanawin ng pagkawasak. Ang buong Barangay Malaya ay tila naging bahagi na ng dagat. Ang mga bahay na gawa sa kahoy ay naglulutangan na parang mga laruan. Ang munisipyo kung saan nanggaling ang lahat ng kasamaan ni Dario ay unti-unti nang nilalamon ng putik mula sa burol. Tumayo ako sa beranda ng classroom, tinitingnan ang aking bayan. Sa tabi ko ay si Pilar umiiyak habang yakap ang kanyang sarili. Ang mga magulang na dati ay naniwala kay Dario ay nakayuko, hindi makatingin sa akin dahil sa hiya. Ma'am Amelita, lumapit si Mrs. Belmonte. Hawak ang aking kamay. Kung hindi dahil sa inyo, patay na kaming lahat. Paano namin kayo mababayaran? Hindi nyo kailangang magbayad, Mrs. Belmonte. Sabi ko habang nakatingin sa malayo. Kailangan nating itayo muli ang Malaya. Pero sa pagkakataong ito, itatayo natin ito sa katotohanan, hindi sa buhangin. Biglang lumakas ang hangin, ang huling hagupit ng bagyo. Isang malakas na kidlat ang tumama sa dalampasigan at sa liwanag nito nakita namin ang mobile ng pulis na kinalalagyan ni Dario. Ang sasakyan ay na-stuck sa putikan at ang tubig ay mabilis na umaakyat sa bintana nito. Nakita ko ang muka ni Dario sa loob nakadikit sa salamin, sumisigaw ng tulong. Ang mga pulis na nagbabantay sa kanya ay napilitan ng lumikas para iligtas ang kanilang mga sarili. Iniwan siyang nakaposa sa loob ng sasakyan. Tulungan niyo siya, sigaw ng isang lalaki. Tumingin ako kay Dario. Naroon ang lalaking sumira sa aking pamilya, ang lalaking pumatay sa aking ama, at ang lalaking naglagay sa buong bayan sa panganib. Sa isang iglap, pumasok sa isip ko ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ang bawat batong ibinagsak mo, Dario, bulong ko sa hangin. Hahakbang na sana si Jojo para sumaklolo ng isang dambuhalang landslide mula sa burol, ang tuluyang tumabon sa kalsada kung nasaan ang sasakyan ni Dario. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng bakas ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang sasakyan, ang kanyang mga dokumento at ang kanyang sarili ay nabaon sa ilalim ng tone-toneladang putik at bato. Ang bise-alkalde ng Malaya ay wala na. Nanatiling tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig na lamang ay ang unti-unting paghina ng ulan. Ang bagyo ay lumipas na iniwan ang isang bayang wasak pero gising na ang kamalayan. Humarap ako sa mga tao. Ang sulo sa aking kamay ay unti-unti nang namamatay, pero ang liwanag sa aking puso ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw na sisikat bukas. Jakinig kayo, sabi ko sa kanila. Magsisimula tayo sa simula. Hindi na tayo Sarmiento, hindi na tayo mga butante, mi Dario. Tayo ay ang mga anak ng Malaya. At ang paaralang ito ang magiging unang bato ng ating bagong tahanan. Ang pagsikat ng araw sa likod ng bulkang Mayon
ay hindi nagdala ng karaniwang ganda. Ang langit ay kulay kahel at lila. Ngunit sa ibaba nito, ang Barangay Malaya ay isang dagat ng abo at putik. Habang dahan-dahang humuhupa ang tubig, lumilitaw ang mga kalansay ng mga dambuhalang makina ni Dario, ang mga tubo ng mining na tila mga bituka ng halimaw na sumuka ng sarili nitong kasamaan. Nakatayo ako sa beranda. Nang silid-aralan, ang aking mga mata ay tuyo na sa kakaiyak. Sa tabi ko, ang mga tao ay nagsisimula ng bumaba mula sa ikalawang palapag. Tahimik ang lahat. Walang magsasalita. Tanging ang tunog ng mga paa na lumulubog sa malapot na putik ang naririnig. "Ma'am Amelita!" Tawag ni Jojo. Lumapit siya sa akin, bit-bit ang isang maruming piraso ng tela. Ang aking puso ay tila piniga nang makita ko ito ang barong ni Celso. "Nahanap namin siya sa may main pump maamahinang," sabi ni Jojo. Ang boses ay puno ng panginginig. Hawak pa rin niya ang lever ng pump. Dahil sa ginawa niya, hindi tuluyang gumuho ang kondasyon ng building na ito. Iniligtas niya tayo. "Ma'am," napaluhod ako sa sahig ng beranda. Niyakap ko ang barong ng aking kapatid. Si Celso, ang kapatid kong naligaw ng landas, ang lalaking nabulag ng sugal at takot, ay namatay bilang isang bayani. Sa huling sandali ng kanyang buhay, pinili niyang maging isang Sarmiento. Pinili niyang itama ang lahat ng pagkakamali namin. "Patawad, Celso. Patawad, bulong ko sa hangin." Ngunit wala akong oras para sa matagal na pagluluksa. Mula sa kalayuan, narinig namin ang ugong ng mga helicopter. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ang mga media outlets mula sa Maynila ay dumarating na. Ang trahedya ng Malaya ay hindi na maitatago. Bumaba ako sa putikan kasama si Pilar. Sinalubong namin ang mga otoridad. Sa gitna ng mga camera at reporter, hindi ako nagtago. Hindi ako natakot. Inilabas ko ang selyadong envelope mula kay Dr. Santos at ang flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ibinigay ko ito ng direkta sa provincial prosecutor na kasama sa rescue team. Ako si Amelita Sarmiento, ang asawa ng vice-alkalde. Panimula ko ang boses ko ay matatag at nanginghibabaw sa ingay ng mga helicopter. Narito ang lahat ng ebidensya ng illegal na black sand mining na naging sanhi ng sakunang ito. Narito ang patunay ng falsification ng mga dokumento ng lupa at ang listahan ng mga opisyal na tumanggap ng suhol. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang mga taga-barangay na unti-unting lumalapit sa akin. Hindi na sila nakatungo. Hawak kamay silang tumayo sa likuran ko. Totoo ang sinasabi ni Ma'am Amelita, sigaw ni Mrs. Belmonte. Sinubukan niyang iligtas ang paaralan, pero pinatahimik siya ng asawa niya. "Kami ang mga saksi," dagdag ni Jojo. Sa sandaling yon, dumating ang balita mula sa search and rescue team. Nahanap na ang mobile ng pulis kung nasaan si Dario. Tulad ng inaasahan, wala ng buhay ang vice-alkalde. Ang putik na pilit niyang ginamit para ibaon ang katotohanan ay siya ring naging libingan niya. Ang karma ay hindi naging mainay. Ito ay naging kasing bigat ng lupang kanyang minakaw. Isang linggo ang lumipas. Ang Malaya ay unti-unti nang nililinis. Ang mga national agencies ay pumasok na para sa investigasyon. Ang lahat ng assets ni Dario ay na-freeze ng gobyerno at ang mga kasabwat niyang opisyal ay isa-isang sinampalan ng suspensyon at kasong kriminal. Pumunta ako sa opisina ng Provincial Assessor para sa huling bahagi ng aking laban. Kasama ko si Attorney Vibar na sa huli ay piniling maging state witness para sa ikabababa ng kanyang sariling sentensya. Ma'am Amelita, dahil sa mga ebidensya mula sa doktor at sa testimonya ni Pilar, formal nang kinansela ng korte ang deed of sale na pinirmahan ni Dario
anunsyo ng abogado. Ang lupang ito ay legal na ibabalik sa inyong pamilya. Tiningnan ko ang dokumento. Ang pangalan ni Papa ay muling naging malinis. Ang kanyang huling hiling ay sa wakas ay natupad. Hindi ko ito kukunin para sa sarili ko. Sabi ko, nang may ngiti, iproseso niyo ang mga papel para sa formal na donasyon ng lupang ito sa Department of Education. Pero sa isang kondisyon, ang paaralan ay pangangalanan na Sarmiento Celso Memorial Elementary School. Bilang alaala sa isang gurong nangarap at sa isang anak na nagbayad ng kanyang utang para sa katotohanan. Paglabas ko ng opisina, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Pumunta ako sa dalampasigan ng Malaya. Ang mga tubo ng mining ay tinanggal na. Ang dagat ay tahimik na muli, tila humihingi rin ng paumanhin sa nangyari. Lumapit sa akin si Pilar. Nakasuot na siya ng simpleng damit malayo sa dating Pilar na puno ng alahas. "Ano nang gagawin mo, Amelita?" tanong niya. "Magtuturo, Pilar," sagot ko. "Marami pang kailangang matutunan ang bayang ito. At sa pagkakataong ito, walang pader na guguho dahil ang ituturo ko ay ang pundasyon ng dangal." Niyakap ako ni Pilar. "Salamat, Amelita. Dahil sa'yo, nahanap ko rin ang sarili ko." Habang naglalakad ako pabalik sa paaralan, nakita ko ang mga bata na naglalaro sa gitna ng mga tent na nagsisilbing pansamantalang classroom. Nang makita nila ako, tumakbo sila patungo sa akin. "Ma'am Amelita." "Ma'am Amelita," sigaw nila. Yumuko ako at niyakap ang mga batang ito. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang kinabukasan ng Malaya. Ang paaralang ito ay hindi na lang gusali. Ito ay simbolo ng isang babaeng hindi sumuko sa kabila ng lahap ng sakit. Ang aking pangalan ay Amelita Sarmiento. Nawala sa akin ang aking asawa, ang aking kapatid, at ang aking mga ari-arian. Pero nahanap ko ang aking dignidad. At sa bayang ito ng Bicol, ang dangal ay mas matatag pa sa kahit anong semento at mas dalisay pa sa kahit anong ginto.